Sinasara na. Sinasara na. Kaya mag-ingat na lang tayo. Tapos diretso na dito, ito palang ano nyo, may kusina pala kayo dito, Rex. Oh. So diretso na sa doon. Diretso diyan. Ito hindi naman nakasara diyan. Diretso na doon. Oh, grabe. Kwarto. Yung luggage ko na ano sa ilalim ng ano higaan, nagkalat na dito sa labas. Nakabukas na. Eh, grabe talaga, uy. Oh. Hi! Sa wakas, nakita ko na si Rex. Kumusta? Ang matagal ko nang hinahanap, kayo na pa ko. Sorry, Rex. Kumusta, Rex? Uy, salamat. Nakita na din tayo. For almost 2 years. Galing sa ano? Isla. Oh, galing sa isla. Mga kabes, ito yung first vlog ko talaga na si Rex. Siya yung nakapagpasikat sa vlog. So, alam nyo, umabot ng 15,000 ata or 17,000 yung viewers ko sa kanya. So, thank you, Rex. Oh, ikaw ang pinakamalaking viewer sa lahat. So, ngayon, nandito ako, gumala ko sa bahay ni Rex. So, ito bahay mo. Ang yaman mo na ngayon, Rex. Ang ganda ng bahay mo. Oh my God! So ngayon, ipasya. Yan, sasakyan mo? Oh, buti pa si Rex, may sasakyan na ako. Wala pa din. So, tuloy tayo sa bahay ni Rex. Wow, ang ganda. Rose, Rex! Gusto ko yan. So, mga kabes, ang ganda pala. So, hindi makita kagad yung bahay kasi nasa likuran. Pero dyan, makita ang ano. So, dyan, pasok daw. Munting bahay. So, saan na ba yung pinagmalaki mo sa akin? Hala! Hala, ang dami mga kabes. Oh my God, cherry bloom. Hala, ang dami. Oh my God, Rex, ang daming bunga, Rex. Kailangan may 10,000 viewers siya. First time, patikim nito, be. Hindi pa man to hinog, pero grabe, oh my God, mga kabes. Ang dami, oh. Ang sarap to sa asin. Marami na bang nang kumuha dito, Rex? Marami naman. Masayang lang talaga pag hindi makuha, no? Malalaglag lang to. So, Rex, libre lang ba to sa may-ari? Libre. Wow, grabe. Swerte kayo dito, no? Saka mayroon pang ano doon, ano yun? Peras? Apple. Apple yan. Oh, sige, pasyal mo ko doon, Rex. Ano to, Rex? Tika muna, ano bang bahay ng ano, may-ari? Ang lucky. Uy, doon tayo, punta tayo doon, Rex. Iikot mo ko sa palasyo mo, Rex. Ang ganda. Dami pang rose dito, Rex, oh. Pwede ba dito, Rex? Picturean ko yung mga rose, Rex. Para, ang akong gipangita, kanindot pagkatunahon. Hala, nindot lagi kay diri inyo, murag paraiso diri inyo, Rex. Parang, wow, rose, my favorite. Oh, meron pa silang lavender, oh. Agoy! Hala, pinaka-paborito yun na ako, kanindot, ani, uy. Tabang nars. Patatas at saka talong at saka okra. Yung beans. Oh, may sitaw siya dito, oh. Nadyo'y batong la, nabuhi na. Yan ang ano mo, mga kamatis. Libangan ba pag walang ginagawa? Buti na lang. Wow, ang bulaklak, ang dami doon, Rex. Magpa-picture ako dyan. Daanan pala kayo dito sa train, pati dyan sa kanila. Ang dami. Oh my God. Oh my God, mga apple yan. Oh, grabe. Oh, ang grabe, ang dami. So, ano itong mga garden mo, Rex? Sili. Pichay yan. Saan na pichay ito galing? Pichay Tagalog. Wow. Tapos ano to, mga taba na tong kamatis, Rex. Oh. Ano yan dyan, Rex? Yan, dito. Wow. Roseberry. Hala, ang dami. Roseberry to. Hala, oo. Ang grabe.
Ayun na, hinog oh. Kakain na ako. Rex, may mga apple, Rex. Apple, maliliit. Hindi nila natriman kasi busy yung may-ari. Maliliit yung magiging bunga siguro niyan. Pero marami siya eh. Pwede ito, maano to. Masarap to pag Rex, ano yan, Rex? Pig to, pig. Hala, pig. Sarap ito pag mahinog na to. Ang dami, oh. Pwede itong dry, pwede siyang Oo. fresh. Ang daming bunga, mga kabes. Grabe. Oh my God. Super. So, tala, Rex. Ipasyal mo ko sa iba mong mga ano doon, Rex. Hinog, oh. Hala. Naalala mo noon, nanguha tayo ng olive sa... Sa isla. Wala dito olive sa mga part ng isla lang yun eh. Wala ritong olive pero cherry ang dami, di ba? May mga bulaklak ka, Rex. Ang ganda, paborito ko pa naman. Oh, kumusta? So Rex, sa wakas nagpapasalamat ako na welcome ako dito sa bahay mo, bagong accommodation mo dito sa Chaco Beach. Salamat sa pag-invite mo sa akin. So ngayon, balikan natin yung mga after way back in 2021, 20 ata, 21. 21 Oh, 21. So pagkatapos natin nag-isla, 'di ba? Nagkahiwalay na tayo lahat doon, 'di ba? So pagkatapos mo nag-isla, Rex, bumalik ka dito. Anong trabaho mo dati? Nagpunta ako sa nagsagrib pa ako. Nagsagrib ka pa. Oo. Trabaho mo doon? Dishwasher ako doon, nag-dishwasher. Kay Mami, 'di ba? Yung sa Chinese restaurant. Ah, Chinese restaurant. Tapos, mga ilang years ka doon? Wala, buwan lang yun. Buwan lang. Tapos, nag-apply ka ng iba? Oo. Mga 2 months lang 2 siguro. months. Then, dyan, sa Bali. oh, sa Bali. Ilang years ka dyan? Magdadalawang taon. 2 taon. So, anong trabaho mo doon sa Bali, Rex? Mekaniko. Oh, mekaniko, no? Garments kasi yan eh. Oo. So, mekaniko ka. Then, natapos mong 2 years doon. Nagbakasyon muna ako sa Pinas. Nakabakasyon ka. So, Pagbakasyon congratulations. ko. At least nakauwi ka, di ba? Pagbakasyon ko, pagbalik ko, mga after 2 months siguro, nag-resign ako. Nag-resign ka na. Tapos, ito na ang bagong company mo. Oo. So, ano tong company mo? Garment din yan. Garments din. Pero, ang trabaho mo is mekaniko. Mekaniko din. O, at least, tapos libre kayo lahat dito. Anong libre sa company mo dito? Housing, Bahay? transport, saka meal. Oh, isang meal. Bago ako naglipat diyan nakipagsunduan muna ako kung ano magiging libre. Oo. Pumayag naman sila. So ikaw lang ang Pilipino na ano? Ako lang diyang Pilipinong mekaniko. Bali dalawa kami ng lokal. Okay. Rex, mayroon akong nabalitaan tungkol sa nangyari mo dito. So totoo ba itong narinig ko, Rex? Last 1 month ago, nasa trabaho kami noon eh. Oo. Tapos? Mga alas 10 siguro. Alas 10 to 11. Ng gabi? Ng tanghali, nilooban ng bahay namin dito. So, sabi ng may-ari, may pumasok daw na tao. Nag-message sa akin. Sabi niya kung mayroon ba kaming naiwan mga gamit na mga gold, pera, or something na mga importanteng bagay. Nag-message ako sa kanya, sabi ko mayroon. Sabi niya, parang may pumasok daw, may nakita kasi yung auntie nila dito na asawa ng auntie niya na may pumasok daw na tao. Tapos sabi niya, bago kayo umuwi, muna kayo, wag muna kayo pumasok sa bahay. Magtawag ako ng pulis na mag-check dyan ng bahay nyo para kung may nawala man, na-witness na totoong may nawala bago kayo mag-enter ng bahay. Sabi ako sa manager ko, sabi ko, pwede bang, kasi that time, mga time na yon mga 11, alauna. So 1 hour na lang, uwian na rin kasi alas 2 kami.
Tapos di nagpayag naman, umuwi ako. Pag uwi ko dito, tinawagan ko yung may-ari ng bahay na sabi ko nandito na ako sa bahay, dito sa labas. O sige, sabi niya maghintay ka lang dyan, within mga 15 minutes pupunta kami dyan kasama yung pulis na mag-check ng bahay ninyo. Yun. Pagpasok ko dyan pagpasok namin sa bahay, nagkalat na yung gamit namin. Yung bag na nilagyan ng, may pouch kasi ako na maliit, include doon yung passport, yung alahas ko, yung yung mga card ko, may pa nga doon sa Philippine Bank ba, PNB card. Tapos basta yon, lahat nandun kasama, mga importante. Kasi nung time na yon, hindi ko nadala yung yung bag ko, yung pouch ko. Kasi nung mga one week ago, nagpunta kami ng Hungary. Dala ko yung passport ko noon. Nung naiwan ko, siyempre busy, hindi ko nadala yung time na yun. Kasi every time na yun, dapat yun dalhin natin yung mga gamit natin. Hindi ko nadala yun kasi sa sobrang busy trabaho, naiwan ko yun. Sama-sama yun, yung maliit na pouch, may zipper. Pero nilagay ko yun sa secret pocket ng bag ko. Nakalak naman lang mga talagang hindi naman natin ang magnanakaw, kusa na lang yan darating hindi mo yun malalaman kung kailan. Rex, balikan kita. Talagang mga time din pag-uwi mo, nakita mo sa loob ng kwarto niyo, sa room niyo, talagang wasak na wasak ang mga gamit? Yung luggage namin, yung luggage ko, sa ilalim ng kama, inilabas nila. Talagang hinalongkat, naghanap talaga ng makukuha. Saan ba dumaan yung mga Diyan sa bintana na yun, yung maliit na bintana. Uy, grabe talaga, no? So sa pagkakala mo, ilan ang dalawa sila, sabi ng ng may-ari. Dalawa. Nagtaripas doon kasi kuha na yun doon, mga kakahuyan. Mga bata o matanda? Mga binatilyo, parang ganun. Mga taga ibang kuan daw yun, mga ibang lugar. Parang minamanmanan na yan sila, nagmamanman na sila ng ganitong bahay. Anong oras umaalis, ilang tao diyan, kailan darating, basta lahat yan nila ng pinaplano kung pwedeng pasukin sa ganung oras, tapos ganun. Kaya mag-ingat tayo, saradong bintana, ganun. Wag mo lang ano bang nakuha sa iyo, Rex? Rex? Anong nadala sa iyo? Nakuha nila? Yung kwintas ko tsaka singsing. At saka passport, kasi magkakasama yun laki na yung halaga. Yung mga card na SS. Kasi madaling dalhin kasi maliit lang siya, ganun lang siya kaliit. Siguro nabulaga sila pagbukas noon, nandun yung alahas. Siyempre Saudi gold yun. Laki yun. Malaki. Tapos may pera, Philippine money. Tapos yung yung PNB, pero napa-block ko na yung card, yung ATM card. Tapos yung yun nga, yung passport. Saka SSID ko nandoon. Basta pati ATM mo dito. Yung ATM ko dito wala. Kasi dala ko naman yan Yun lang, kasi nung time na yun naiwan ko kasi busy, hindi ko na nadala sa lagi ko dala yun sa bag, body bag, may body bag ako. Yun. Hintayin ko na lang yun kung kailan ang kasi sabi sa akin hindi ako pwede makapag-travel papunta doon kasi wala akong passport. Mas maganda sa akin kung hindi na ako mag-appearance ng personal sa Buena kasi nakakuha na ako dito ng
sa consulate dito sa Zagreb Zagreb. ng certificate of personal appearance dyan. Yun yung advice sa akin, yung email sa akin. Tapos kung makakuha na ako lahat ng original at saka Xerox, sabay ko na padala doon sa kanila. Yun, kaya sinend ko na lahat through DHL. So yung ID mo sa SSS, paano yun? Hayaan ko na lang yun kasi siguro pag uwi natin uli, doon na lang. ang ibibigay na lang sa atin sa Pilipinas yung national ID na. Parang isahan na lahat yun. Kaya pag uwi ko siguro kukuha na lang ako ng national ID. Ang importante lang dito passport natin, di ba? Importante passport kasi hindi ako makan-travel sa kabilang bansa. Okay. Yun. So Rex, ang importante okay lang tayo, Okay di ba? lang, oo. Oo. Tuloy ang buhay, hindi pa end of the world natin. Basta nandito ay tayo naman lumalaban ng parehas. Eh sila kung siguro kung kailangan nila yon, sa kanila na yon. Kaso mo lumaban sila sana ng parehas. Kaso wala Tama. Pinagpapasa Diyos ko na lang yon kasi siguro doble pa naman ang babalik sa akin. Yung pera at saka bagay mababalik naman yan. Naano ko lang yung passport ko kasi mahirap kunin yun, matagal. Pero naka report na, may police report na. Tapos nagpunta kami doon ng pulis, nag-fingerprint kami doon na para kasi may nakuhanan silang fingerprint diyan sa loob. Baka siyempre para hindi mag-match sa fingerprint yan. Pinag-finger kami doon sa pulis. Ganun ang procedure dito. So, nag-start ka na ngayon sa passport, nag-email ka na sa Vienna. Nung time na yon, nag-email na ako kung anong gagawin. Sabi ng una muna dito sa consulate sa dito sa Zagreb. Zagreb. Nag-reply agad, sabi niya, mag-email ka sa Buena, Austria. Nag-email ako doon, sabi sa akin, ganyan, i-provide mo yung ganitong requirement. Police report, ang lost picture, kung may picture ako ng tapos yung passport ko na nawala, residence permit, saka yung yung PSA married at saka birth, saka yung affidavit of loss, sila ang nagpapadala sa akin, pipilapan ko yun, tapos i-send ko sa kanila uli. Yun, na-provide ko na lahat yun. Nag-through DHL ako sa kanila, ipinasa ko na doon nung last week. Hinihintay ko na lang ang response nila kasi i-notarization pa nila daw yon kung kung okay na, tapos saka sila magbigay ng parang account number para sa bayad sa payment. Yun. Rex, ano bang last mong ma-advise o masasabi mo sa mga kababayan natin na dito sa Croatia, lalong-lalo sa mga yung cities na crowded ng tao ba, marami ng mga populasyon katulad ng dito sa Čakovic, mga part ng Varaždin, Medjugorje, yun, mag-ingat na lang tayo kasi marami na akong nabalitaan na niluluuban sila ng bahay. Kahit mga kalahi nila, niluluuban sila. How much more pa tayong mga foreign lang. Kaya mag-ingat na lang tayo. Hindi ko naman to kagustuhan na sabihin ko na bakit mo iniwan yung importanteng bagay mo. Hindi naman natin alam na yung magnanakaw pupunta sa bahay mo ngayong araw,
maghanda ka eh. Ang advice ko lang na mag-ingat na lang tayo, tapos magiging lesson to learn to sa atin na pag-alis ng bahay, isarado natin yung mga pinto, mga bintana. Kahit nakasarado, nakikita ko binubukas pa nila, sinisira pa nila, kasi yun yung kasi ang magnanakaw talagang ano yan eh, gusto talaga nilang magnakaw eh. Yun lang, kaya mag-ingat na lang tayo, at saka sa lagi-lagi natin dalhin yung mga importanteng bagay katulad ng passport, pera, alahas, mga ATM, mga lahat. Huwag tayo magtiwala, at lagi tayo manalangin, at salamat sa kay Tamtam na pinasyalan niya ako dito uli after 2 years. Nakapasyal uli siya dito, ganitong nangyari, pero tuloy pa rin ang buhay. Siguro plano yan ni God kung bakit nangyari yan sa iyong buhay, kasi hindi naman siguro pinapahintulot ni God yan na mangyari sa iyo. Magiging strong ka sa mga hamon ng buhay. Yun lang. Tsaka salamat kay Tamtam kasi dito siya uli, nakapasyal siya. Yung siner ko sa kanya yung yung nangyari sa akin, para makita man to ng mga subscribers niya o mga kaibigan niya na magiging aware din sa ganung nangyari sa akin dito. At huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa kay Tamtam Vlog. Yun lamang po, at mabuhay tayong lahat, at God bless po sa inyo, at bye-bye. Thank you, Rex. Salamat, Bye-bye. Rex. Mga kabes, please support my channel, like and subscribe para masaya ang buhay. Hanggang sa sunod kong vlogs, baka magkita tayo, dahil sa vlogs nito, ikaw ang bida.